Kinansela na ng DENR ang Environmental Compliance Certificate o ECC ng kumpanya ng barkong dumaong sa dalampasigan ng Lobo, Batangas. Kukuha raw ito ng buhangin para sa isang teritoryo ng China at ang mga sakay na tripulante, mga Chino. Saksi si Chino Gaston. Sentro ng marine biodiversity hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Ganyan kung ituring ang Verde Island Passage. Dito matatagpuan ang napakaraming uri ng marine life at nagsisilbing pangitlugan ng napakaraming isda. Bahagi niyan ang karagatan ng Lobo, Batangas na isang marine protected area. Pero paanong sa isang lugar na pinoprotektahan may dambuhalang na mataan? Ang barkong MV Emerald, isang dredger. Ngayon na alam nyo magdedredging pala. Anong okay lang? Nakakatakot talaga, sir. Dahil hindi naman kami sanay na may kukuha na naman ng buhangin dito sa amin. Kukuha ng buhangin, siyempre. Yaman namin yan eh. Ay, talagang nakakatakot yan. Ako nga hinagin ito, kakaba. May nag-quarantine, hindi ko pa alam eh. Kasama ang GMA News, pinuntahan ng PNP Maritime Group ang MV Emerald. Sabi ng PNP Maritime Group, napakalapit nito sa dalampasigan. Ang angkla nito nakababa na, posibleng paglabag na agad sa batas kalikasan dahil sa posibleng pagkasira ng bahura sa ilalim. Kung ang lokal ng Lubo ay nagpatupad na ito ay isang marine protected area at pinagbabawal, may mga activities na pinagbabawal, yun ay ipapatupad din. Rehistrado sa Sierra Leone, isang bansa sa Africa, ang MV Emerald. Habang iniikutan ng mga pulis ang barko, naglabasan ang crew nito na karamihay mga Chino, nakangiti at panay ang kaway. Why? Why no work? You're waiting for? We're waiting for permission. Ayon kay Lobo, Batangas Mayor Jurly Manalo, Biyernes pa nang dumaong sa kanilang bayan ang MV Emerald na magsasagawa raw ng dredging sa Lobo River. Pero nang hingan ng kaukulang papeles, isang pasong kontrata raw mula sa administrasyon ng dating mayor ang ipinakita sa kanila ng Seagate Engineering and Build Systems ang siyang kumuha sa MV Emerald. Kita po silang kontrata noong 2008 pa. Yun pong kontrata na yon ay hindi nila ginawa nung hanggang 2012. May nakuhang Environmental Compliance Certificate o ECC ang Seagate mula sa DENR. Nakapag-comply raw ang Seagate sa requirements kaya sila nabigyan ng ECC. Sa isinumiting application ng Seagate para sa ECC nitong 2018, nakasaad na ang makukuhang buhangin sa dredging operation sa Lobo River ay dadalhin sa Hong Kong para sa pagpapatayo ng kanilang airport. Gayunman, hiningan daw ng DENR ng dredging plan ang kumpanya. Nakalagay din sa ECC, within 60 days, upon issuance of the ECC, mag-submit ka na sa akin ng permit mo sa local government unit, mag-submit ka sa akin ng NWRB mo, ng MyMGB mo, hindi nag-submit. Sinusubukan pa namin kuhanin ang panig ng Seagate Engineering and Build Systems. Pero kahit pa raw nakakuha ng ECC ang Seagate mula sa DENR, kailangan pa rin itong makakuha ng permiso ng lokal na pamahalaan. Anong permit ninyo mayroon? Wala silang maipakita except yung ECC. Ang magdidesisyon kung yung ba anong magiging impact sa environment. Yun ba makakatulong dito sa Lobo o makakasira? Pag makakasira, hindi pa palagan na yun. Ngayong araw, ipinag-utos na raw ni DENR Secretary Roy Simato na tuluyang kansilahin na ang ECC ng naturang kumpanya. Mula rito sa Batangas, ako si Chino Gaston ng inyong saksi.